Pagtaas ng presyo ng gasolina ay dagdag pasanin ng mga negosyante sa Cotabato City. Narito po ang exclusive report ni Star DJ Tom. Nakaamba ang pagtaas ng gasolina sa Pilipinas. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga negosyante, lalong-lalo na dito sa Cotabato City? Narito ang report. Nakaamba ang muling pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa at posibleng magdulot ng panibagong dagok sa mga negosyante, lalo na sa mga maliliit na tindero at suppliers sa Cotabato City. Ayon sa ilang negosyante, direktang naapektuhan ng oil price hike ang kanilang operasyon dahil tumataas ang singil sa trucking o pagpapadala ng mga produkto mula sa mga probinsya at sakahan. Ibinahagi ni Ate Langlang, isang negosyante sa super, na ramdam agad nila ang pagtaas ng gasolina dahil palagi silang bumabiyahe upang kumuha ng paninda. Kapag umano tumaas ang presyo ng krudo, kasunod na ring tumataas ang bayad sa transportasyon. Dagdag pa niya, maging ang mga magsasaka ay nahihirapan na rin dahil sa pagmahal ng mga farm input tulad ng insecticide. Dahil dito, napipilitan ang bawat middleman na magpatong ng dagdag presyo kada kilo ng produkto. Anya, mula sa farm ay may dagdag na 5 piso kada kilo. At pagdating sa susunod na distributor ay nadalagdagan pa ito, dahilan upang halos 3 beses na naipapasa ang dagdag gastos bago makarating sa mga mamimiling tingi. Makaipikto talaga yan sa amin. Ganito sa amin na nagbiyahe. Yung gasolina magtaas na, pati din ang tracking namin magtaas din. Ang kawawa, ang mga small business, magtaas din ang gasolina, piktado talaga lahat. Taas talaga. Kasi taas din man doon sa bukid. Kaya sabi ng mga farmer, at taas din ang mga insecticide. Kawawa talaga yung nagakumpra ng patingi-tingi. Kasi kami sa amin talaga doon, kung ano yung price doon, mag plus 5 pesos kami per kilo. Natapos yung magakumpra din sa amin na mag-distribute din sila sa iba, yun na ang kawawa, yung 3 nagakumpra na. 3 pasa na kasi. Kasi kami direct farm kami. Pagdating dito, ginakumpra din na plus 5 na kami. Na minsan mag plus 10 na rin sila. Kaya siyempre, tingi-tingi na lang yung kumpra nila. Mas kawawa talaga yung nagakumpra na lang pakunti-kunti. Sa huli, ang mga ordinaryong mamimili ang pinaka nahihirapan dahil sila ang sumasalo sa sunod-sunod na dagdag presyo sa mga bilihin. Na malaki rin ang epekto sa kanilang hanap buhay ang pagtaas ng gasolina dahil malalayong lugar ang pinanggagalingan ng kanilang mga prutas at iba pang produkto. Mataas anya ang sinisingil sa kanila sa trucking, subalit hindi sila makapagtaas agad ng presyo dahil baka hindi na ito bilhin at tuluyang mabulok ang kanilang paninda. Binigyang diin din niya na mas pinipili nila magbenta sa tamang presyo kahit maliit ang tubo, basta tuloy-tuloy ang bentahan at hindi masayang ang produkto. Nakaka-apekto sa amin ang pagtaas ng gasolina kasi po kada kuha namin sa malayo, mahal masyado yung tracking na kinukuha sa amin. Hindi naman po kami pwede magtaas ng presyo ng prutas kasi nga mabubulukan kami, walang bumibili. Yung tamang-tamang presyo lang, makakinansya ka ng ganito. Samantala, nananawagan naman si Kuya Long sa pamahalaang lungsod ng Cotabato na huwag nang dagdagan ang buwis na kanilang binabayaran kada quarter. Anya, hirap na ang mga maliliit na negosyante sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinunto rin niya na mula nang magkaroon ng malalaking establishmento gaya ng isang mall dito sa Cotabato City ay mas tumindi ang kompetisyon dahil mas mababa ang presyo ng mga produkto roon, dahilan upang mabawasan ang kanilang mga customer sa mga lokal na pamilihan. Ang masasabi ko lang po at gusto ko pa iparating po sa kanila, lalong-lalo na sa butihing nating mayor, sana po na yung tax na binabayaran namin, halimbawa every quarterly, na sana hindi taasan kasi nahihirapan na po kami dito sa pagtitinda namin. Pangalawa, nung nalagay na yung malaking mall tulad ng KCC, nahihirapan na kami kasi mura din ang bigay nila, na imbis na yung sa mega market na customer ng mega market nahati na rin. So sana pagbigyan sana kami ni butihin nating mayor na kahit gano'n na lang, kung magkano bang binabayaran namin sa every quarterly, sana hindi sana tataas.
Sa gitna ng banta ng panibagong oil price hike, umaasa ang mga negosyante sa Cotabato City na mabibigyan sila ng konsiderasyon ng lokal na pamahalaan upang hindi na madagdagan pa ang kanilang pinansyal na pasanin. At mula dito sa supermarket, ako si Star DJ Tom and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!